Mahigit isang linggo matapos ang lindol sa Central Visayas, binuksan ng muli sa publiko ang ilan sa mga atraksyon sa bayan ng Lubok. Samantala, nag-ikot si Pangulong Noynoy Aquino sa mga naapektuhan ng lindol matapos magpalipas ng gabi sa isang tent sa bayan ng Loon. Live mula sa Lubok sa Bohol, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, nandito tayo sa isa sa mga floating restaurant dito sa Lubok. Isa ito sa pinakadinarayong atraksyon dito sa Bohol. Nung nagkaroon kasi ng lindol, nasira yung terminal o yung docking area dito. Pero ngayong araw, balik operasyon na ang Lubok River Cruise. Tanyag dahil sa sikat na tourist spots ang bayan ng Lubok sa Bohol. Kabilang dito ang simbahan ng San Pedro Apostol o mas kilala bilang Lubok Church na napuruhan ng husto sa nagdaang lindol. Sa kabila ng mga gumuhong istruktura, hindi raw kasamang bumagsak nito ang pag-asa ng mga taga-Lubok na muling buhayin ang dati nilang masiglang turismo. Sa ngayon, under discussion pa po kasi at least ngayon may at least dalawang opinions. Yung isa na i-restore, pagkatapos yung isa just leave it as ruins and then gagawa ng panibagong simbahan. Ito raw ang hudyat ng muling pagbangon ng Lubok. Umaalingaw-ngaw ang masayang tugtugan kasabay ng muling pagbubukas ng sikat na Lubok River Cruise. Handa na raw muli ang atraksyong ito mula sa mga pasilidad hanggang sa masasarap na putahe. At sa pagdami ulit ng mga turista, unti-unting naibsan ang alaala ng malungkot na trahedya. Ang mga tao maka-expect na yung Lubok at kahit sa trahedya na nangyari namin, kami mga tao dito mag-unite para ibangon namin ang Lubok. Nagbukas na rin ang dinarayong Tarsier Conservation Area ngayong linggo. May buena mano nang ang bisita sa kabila ng mga aftershock. Balik normal na rin ang operasyon ng bee farm sa Dawis. Mismong si Pangulong Aquino nga raw na bighani sa ganda ng Bohol sa kanyang pagbisita. Sa totoo lang, no, kung pwede kong masabi, parang nakatikip tayo ng konting bakasyon kagabi. Despite of all of the damage, no, parang napaalala sa atin yung potential that will soon be realized Bohol. Sa bayan ng Loon, nagpalipas ng gabi ang Pangulo sa isang military tent siya natulog kasama ang ilang miyembro ng gabinete bilang pagpapakita raw ng pakikiisa niya sa mga Boholano. Noong bandang madaling araw na naramdaman natin yung konting aftershock, medyo malamig na talaga. So tulog kami, naka-jacket pa actually. Kaninang umaga, ininspeksyon ng Pangulo ang mga nasirang istruktura simula simbahan at port ng Tubigon. Nagtungo rin siya sa bayan ng Sagbayan at namigay ng relief goods. Sa kanyang pag-iikot, nakita niya ang kalagayan ng ilang residenteng hanggang ngayon, hindi pa rin naambunan man lang ng ayuda. Inanap sa amin yellow card, yung white card. Wala naman nagpunta dito para mamigay sa amin. Wala nang mahirap, wala nang mayaman as of now. Pantay-pantay na lahat ba? Kaya lahat kayo nangangailangan din? Lahat kami nangangailangan. Tiniyak naman ni Aquino na patuloy ang pagdating ng pagkain, tubig, tents at mga gamit para sa mga biktima ng lindol. Ang assessment ng DSWD at least 3 rounds para sa packs na good for 2 to 3 days. 60,000 affected families, 163,000 food packs. Yung 163,000 is just from government, no? Both on the national and the local level. Tapos, syempre, meron rin yung mga private donations from various organizations. Jessica, kanina raw ay mahigit na 90 lamang yung customers na nag-book nga dito sa Lubok River Cruise. Pero inaasahan daw yan na tataas pag fully operational na yung cruise na yan simula sa Lunes. Jessica. Okay, pero Ruth, bagamat nakakatuwa no, na pilit bumabangon ng mga tiga-Bohol, yung aftershocks ba nabawasan na? Well, dun sa mga naramdaman natin compared sa past few days, medyo konti lang yung nararamdaman natin ngayon. Actually, kagabi nga yung sinasabi ng Pangulo na alas 3 ng umaga, parang yan lang yung medyo talagang mararamdaman mo. So I guess for the rest, hindi na ganun talaga kalalakas, Jessica. Okay, ang video na inirelease ng Malacanang was just the President having dinner dun sa tent, and then they showed pictures of yung tent na tinulugan niya. Pero syempre, understandably, hindi na pinakita syempre na natutulog ang Presidente doon sa loob ng tent. Tama?
Oo, Jessica, pero kanina kinamusta natin yung ilang cabinet members, no? Ang kwento nila sa atin, like isang nakausap natin sila Secretary Petilla, ang kwento nila sa atin ay magkakasama rin nga daw sila doon sa tent na natulog, kaya lang medyo malamok nga daw at medyo malamig. Pero yun, dahil wala naman daw silang magawa, dahil talagang nandun na rin naman ang Pangulo, kaya nagstay na lang din sila doon, Jessica. Okay, sa Zamboanga, kung hindi ako nagkakamali, almost 2 weeks ang presidente ron. Diyan sa Bohol, may balita ka ba kung hanggang kailan dyan ang Pangulo? Jessica, umuwi na kanina ang Pangulong Aquino. Ang explanation niya kahapon dun sa briefing niya, no, na uuwi na muna siya ngayon dahil kailangan niya rin daw mag-asikaso dyan sa Maynila dahil nga dun sa darating na barangay elections at syempre boboto din daw siya sa Lunes sa Tarlac. Okay, pero mukhang president or president na ba ito for him na pagka may krisis sa isang probinsya, mag-overnight siya doon. And he'll try to as much as possible experience kung ano nararamdaman ng mga residents doon. Like yung mga nalindol, gusto raw niyang maramdaman kung paano ba ma-aftershocks, paano matulog sa labas ng bahay, sa isang tent, etc. Yeah, aside from that, yung maramdaman nga, yung mga nararamdaman ng mga tao nandun nga sa calamity area, no, ang sinasabi ng Pangulo ay gusto niyang tutukan lahat ng aspeto ng relief and rehabilitation efforts. Nakita naman natin sa briefing kagabi, nagbigay ng briefing yung mga local officials ng Bohol at nagbigay rin ng briefing yung iba't ibang cabinet secretaries. No, may mga order siya, halimbawa, pinapamadali nga niya yung pagdating nung second or third batch ng relief goods dito. No, sinasabi niya kay Secretary Dinky, baka daw pwede less than a week na lang dumating na dito kasi ang sabi pa ni Secretary Dinky Soliman ay baka abutin pa ng isang linggo. So yung mga ganyang matters ay tinitignan rin niya ng Pangulo para hanggat mapapabilis yung relief efforts ay gagawin daw niya yan. Okay, Jessica. Ruth, ewan ko kung napapag-usapan ba dyan sa Bohol, no? Kasi nandyan si Secretary Singson. Kasi matagal ko nang narinig yung argument against yung design ng ating mga tulay. Kasi tuwing yan, may lindol, tuwing merong bagyo, tinatamaan kasi ng troso pag baha yung foundation ng mga bridges natin. So I remember a long time ago may nagpropose dapat daw ang mga tulay natin suspended bridges, yung walang mga paa sa ilalim kasi pag tinamaan yung mga paa kaya sila nahahati And ngayong earthquake, ganyan din halos lahat yung nangyari sa mga tulay dyan na nasira, di ba? Tama, Jessica. Kanina, wala namang pa tayong narinig na ganyang particular order ang Pangulo tungkol doon sa iba pang disenyo ng mga bridges and other infrastructure dito. No? Ang naalala lang natin kanina kasi pumunta siya doon sa Tubigon Port. May cracks yung docking area doon sa Tubigon Port at ang isang binanggit niya doon ay pag-aralan daw yung design ng port kung tama daw ba yung pagkakagawa nun. So I guess in all the other infrastructure projects here ay may ganun ding bilin ang Pangulo pero kasi in particular yung si DPWH Secretary Singson ay wala pang ganyang kadetalyadong report na binanggit kanina sa media briefing. Okay, alam mo, Jessica. mabuti yan kasi meron ako napuntahan na fish port dun lang sa Tagbilaran, no? Nag-crack at kitang-kita mo, walang bakal. Mukhang may diferensya yung pagkakagawa. Kaya naman, nung naglindol, at ganun na lang ang damage dun sa fish port na yun. Maganda nga ring oportunidad itong lindol para tignan o kung suriin kung tama nga ba ang pagkakagawa nitong mga tulay at mga kalsada natin. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bohol, Ruth Cabal.